Pag-uusapan natin ang Rent Control Act of 2009 or ang Public Act number 9653. Ito para sa mga nagrerenta, nagpapaupa, may mga boarding house, apartment, bed space, lahat yan damay. Batas to para protektahan ang mga tenants, lalo na yung mga hindi naman high-end ang inuupahan. Pero fair pa rin dapat sa mga landlords. Yung mga commercial building, HR dyan na inuupahan, hindi yon kasama dito. May rent ceiling din. 10,000 na renta sa Metro Manila and high urbanized cities. No? And sa mga ibang lugar, yung renta up to 5,000. So, Attorney, paano naman kung 15,000 ang renta? oh, sorry, wala ka dito sa Rent Control Act. Ibang rules na yan. So, ang mag-govern sa kanila ay law on contracts na. Pwede po ba magtaas ng upa o renta ang ating landlord? Trip niya lang, magtaas ng presyo. Ayon sa batas, merong cap yung rent increase natin at dapat nag-i-increase lang tayo once a year Opo. doon sa mga dati nang umuupa. Ayon sa ating National Human Settlements Board kasi sila yung naatasan ng batas na to to set yung ceiling. So, paiba-iba ito every year. So, this year, January 1 up to December 31, 2026, meron tayong na-set na 1% increase for every year. So, para lang ito sa mga old tenants. Attorney, bawal yung, next month, magtataas ng 2,000. Bawal po yun. Illegal yan. Kasi kung covered ka ng Republic Act 9653, kahit sabihin pa niya na kung ayaw mo, di umalis ka. Nabasa nga ako kanina sa Abogada ng Bayan page na kung ayaw daw, di umalis, maghanap ng ibang rerentahan. So, bawal po yun. Attorney, marami akong naririnig na 3 months advance, 3 months deposit. Tama po ba yun? Hindi yan tama, HR Jen. Red flag na yan. Sinasabi lang ng batas natin is dapat 1 month advance and 2 months deposit. Period. Hindi dapat lumagpas doon. Pero, pwedeng babaan. Pwede namang 1 month advance lang, hindi na sila nagpapadeposit. Or 1 month deposit lang. Pero kung sa batas natin, huwag ka nang lumagpas doon sa 1 month advance saka 2 months deposit. Isa sa pinakamalaking kinakatakutan din no, ng ating mga nagre-rent ay yung biglang sasabihin ng landlord na, uy, umalis ka na. Ang feeling tuloy nung nangungupahan, naku, baka paalisin tayo dito na hindi natin alam. Hindi basta-basta pwedeng magpaalis ng tenant, kahit ikaw pa ang may-ari ng bahay. Yun. May specific grounds lang na pinapayagan ng batas. Tama ka dyan, HR Chen. Una, kapag ang tenant ay nagpa-sublease o tumanggap ng boarder o bed spacer na walang written consent ng may-ari o ng ating landlord, valid ground yan for ejectment. So, kahit kamag-anak po, Yes, kahit kapatid mo pa yan, or pinsan o kaibigan, kung hindi pinayagan yan ng owner or ng ating landlord in writing, violation po yan. so ang lesson po nito, attorney, Sa mga tenants, huwag mag-assume. Sa ating mga landlords naman, ilagay sa kontrata kung pinapayagan ba o hindi. ito yung madalas po natin naririnig, attorney. Hindi yan nagbayad, tapos paalisin na lang. Ang batas is malinaw. Nakalagay po doon na arrears for a total of 3 months ang ground for ejectment. Pero, attorney, may twist dito. Meron. Paano kung ayaw tanggapin ng landlord ang bayad? Kasi parang baka gusto na ni landlord, umalis na yung nangungupahan. Gusto niyang paalisin talaga. Oo. Tapos sasabihin, hindi nakabayad for 3 months. So, ano ang remedy ng ating mga umuupa dito? Diyan papasok ang tinatawag natin na consignation. Pwedeng mag-deposit ang tenant. Unang-una, sa bangko na nakapangalan doon sa landlord. Tapos, ino-notify niya yung landlord na nakapag-deposit na. Second, sa barangay chairman. At pwede rin sa city or municipal treasurer. Or, the list, pwede mong i-deposit sa korte. Halimbawa, attorney, December 30, magbabayad ka, hindi tinanggap. Hanggang kailan po yung deadline? Dapat magkaroon ng consignation within 1 month from the time na nirefuse ng landlord yung bayad. At tuloy-tuloy pa rin po, attorney, ang deposit. Correct. Every month ka pa rin magde-deposit within 10 days. Kapag hindi ka nakapag-deposit for 3 months, ground na yan ulit for ejectment. Ito yung madalas na dahilan. Titira kami dyan. Yun yung dahilan nung nagpapaupa. Ayun. So, pinapaalis na yung tenant kasi kailangan Oo. nilang tumira sa bahay. Pwede yon HR dyan. Pero hindi yan automatic na mapapaalis mo sila. Meron tayong requirements dyan. Unang-una, dapat expired yung lease contract. At magkakaroon pa rin ng formal written notice na galing sa ating landlord.
At ang notice na yon is ibibigay mo 3 months advance bago mo i-take over yung property. At dapat gagamitin talaga ng owner or immediate family niya yung bahay. Hindi pwedeng palusot lang, attorney. Hindi pwede yon kasi merong major restriction dito. Pag na-repossess mo na yung bahay, bawal mong iparenta o ipagamit sa iba for at least 1 year. Ano naman yung attorney, yung unsafe na yung unit, hindi na safe yung mga tumitira? Unsafe na nga, hindi na siya habitable, delikado na tumira doon. Valid ground yan kung merong order of condemnation o kailangan ng major repairs para maging safe at habitable yung bahay. Dapat necessary repairs, hindi cosmetic repairs. So, ang important dito is meron pa ring protection yung tenant, no? Kung kailangan talagang i-repair. Once na na-repair na, merong right of first preference ang tenants. At yung bagong renta must be reasonable. Kung completely demolished naman yung building, syempre wala na yung preference. Kapag expired na ang lease, pwedeng paalis pero hindi pa dabog. Tamang proseso pa rin po dapat. Always HR Gen. Dapat may written notice, due process. Lagi nating dinidiscuss to HR Gen, itong due process. Minsan, sasabihin nila, bias ka. Parang kinakampihan mo pa yung kabila. Pero, ang dinidiscuss lang natin, pag due process, hindi pwedeng dahil kinakampihan mo sila, doon ka lang kumakampi. Due process nga dapat balanse ka. At kung dito naman, kung ayaw umalis, diyan na yung pumapasok or nagiging unlawful detainer kasi wala na siyang karapatang mag-stay sa bahay. Idadaan na natin to sa korte. Attorney, paano naman kung yung property ay nabenta na or na-mortgage? Hindi pwedeng paalisin ng tenant dahil lang nabenta yung property. So, hindi pwedeng sabihin ng nakabili, kami na yung bagong nakabili niyan, kami na yung bagong may-ari. Hindi pala pwede yun. Tama yun, HR Chen. Kaya minsan, no, sa mga sale or minomortgage, kung may nagre-renta doon sa area na yon, nilalagay sa kontrata na irerespeto nung bagong owner or nung nakabili yung right nung tenant. No? At pwede lang paalisin yung tenant once matapos na yung kontrata. So, i-discuss natin yung implied renewal or tacita reconduction. Kapag nag-expire ang kontrata, pero tuloy-tuloy pa rin siya nagbayad, wala silang napag-usapan at tinatanggap naman to ng landlord. Pero na tong implied renewal. Basic terms lang ang bumabalik dyan. Hindi nakasama yung mga dati pang conditions, no, sa contract. Renta lang at paggamit ng unit. Hindi automatic yung right of first refusal or kung ano man yung mga rights na ibinigay sa'yo dun sa dating contract. Paano, attorney, yung pang-repaint daw, pang-pintura? Kumupas na yung pintura, that's normal wear and tear. Hindi pwede ikaltas sa deposit. Pero kung sinira mo, doon lang pwedeng ibawas sa deposit mo. So, karamihan sa mga kontrata or almost lahat ng kontrata nilalagay ito ng mga abogado na paano kung nagkaroon ng dispute, paano nyo isi-settle. Dapat nakalagay dyan, any dispute arising from this lease shall be settled amicably before resorting to court action. So, ibig sabihin po, mga nangungupahan, huwag po tayo agad magdemanda. Correct. Kung kaya pang pag-usapan, kasi kung magre-resort kayo sa demandahan at hindi nyo kayang ayusin ang mga sarili nyo, it will cost you money and at the same time, yung oras nyo pareho. Hindi lahat dinadaan sa barangay o korte agad kung kaya nyo namang pag-usapan. Pag napatunayang lumabag ka sa kahit anong provision ng batas na to, pwedeng patawan ng multa hindi bababa sa 25,000 at pwedeng umabot hanggang 50,000. Ay, wow, parang pang 13-month pay na yan, attorney. At kung akala mo, pera lang yan, wait, there's more. May more? Parang kinakabahan ako dyan. Bukod sa multa, pwede ring makulong mula 1 month and 1 day hanggang 6 months. At mas matindi pa, pwedeng parehong multa at kulong ang ipataw. Depende sa bigat ng paglabag.